Matapos lumabas ang posibilidad na mailipat ang Japanese Type 88 missile system sa Pilipinas, ay mukhang hindi lang pala ito ang plano ng AFP para palakasin ang coastal defense capabilities ng bansa. Dahil ayon sa Philippine Navy, ay aktibo na rin sila na naghahanap ng iba't ibang missile system na maaaring gamitin sa iba't ibang sitwasyon. At ang mas nakakagulat, mula Amerika, Japan hanggang India ay sunod-sunod ngayon ang mga missile system na iniuugnay sa modernisasyon ng depensa ng Pilipinas. Ito na nga ba ang simula ng mas malawak at mas modernong missile shield ng bansa? Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kamakailan, kinumpirma ng Philippine Navy na pinag-aaralan nila ang iba't ibang coastal defense systems bukod sa kasalukuyang BrahMos supersonic missile system. Ibig sabihin, hindi lang iisang klase ng missile system ang gustong gamitin ng Pilipinas sa hinaharap. Layunin kasi ng AFP na bumuo ng mas flexible at layered coastal defense network na kayang tumugon sa iba't ibang uri ng banta. Isa sa mga sistemang naiulat na kinukonsidera ay ang NMISS anti-ship missile system ng Estados Unidos. Gumagamit ito ng Norwegian Naval Strike Missile o NSM. Bagamat mas maikli ang range nito kumpara sa BrahMos, mayroon naman itong malaking advantage. Napakadali nitong ilipat at mai-deploy. Dahil sa compact ang system, maaari itong mabilis na mailipat mula Luzon hanggang Mindanao, depende sa sitwasyon. At para sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas, malaking bagay ang mobility sa panahon ng tensyon. Kasabay nito, patuloy ding pinag-uusapan ang posibleng paglipat ng Japan ng kanilang Type 88 missile system. Ito rin ang missile system na ginamit kamakailan sa Balikatan 2026 sa isang live sinking exercise laban sa retired DRP Quezon. Bagamat mas maikli ang range nito kaysa sa BrahMos, sapat pa rin ito para idepensa ang Northern Luzon at Luzon Strait. Partikular itong mahalaga sa mga strategic choke points tulad ng Bashi Channel. Subalit hindi dito nagtatapos ang mga development. Ayon sa mga ulat, nag-alok din umano ang India ng mas advanced na version ng BrahMos missile o ang BrahMos ER o Extended Range Variant. Mas mahaba ang range nito at mas advanced ang capability kumpara sa kasalukuyang bersyon na ginagamit ng Pilipinas. Kung matutuloy ito, mas lalo pang lalawak ang kakayahan ng bansa na bantayan ang mas malalayong bahagi ng ating karagatan. At ang mas nakakagulat pa dito, may mga ulat ding pinag-aaralan umano ng Japan ang posibilidad na ibenta sa Pilipinas ang kanilang mga bagong Type 25 anti-ship missile system. Ito ang susunod na henerasyon ng missile system na ipapalit ng Japan sa kanilang lumang Type 88. Mas moderno ito, mas mahaba ang range, at mas advanced ang guidance system. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito, malinaw na patuloy na lumalalim ang defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Sa kabuuan, mukhang hindi lang iisang missile system ang magiging sandigan ng Pilipinas sa hinaharap. Sa halip, maaaring bumuo ang bansa ng isang multi-layered coastal defense network gamit ang iba't ibang missile system mula sa iba't ibang kaalyadong bansa. At kung mangyayari ito, mas magiging mahirap para sa kahit sinong kalaban na basta makapasok sa strategic waters ng Pilipinas. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, malinaw na mas seryoso na ngayon ang Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa nito. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.